May kumakalat po na video ni Congressman Laila de Lima na kung saan mga kababayan, ito yung pinakamatindi dito. No choice yung mga kongresista na ayaw bumoto. Pipilitan silang bumoto dito. Sa panukalang batas na ito ni ni Congressman Laila de Lima, mga kababayan, patungkol po sa pagbuo ng independent body. Kasi kung matatandaan nyo, sabi dito, ang hindi boboto sa House Bill, number na ito guilty. Ang mga taong sumusuporta sa ang mga taong sumusuporta o ang taong sumuporta sa hindi boboto ay bobo. Ayan, sabi dito abangan natin kung boboto dito yung mga napangalanan. So ito, play po natin. To please join us. Let us pass the proposed House Bill 4453, creating the Independent Commission that will investigate and bring the conspirators that plundered our infrastructure funds to justice. Let to please join us. Mapipilitan silang bumoto dyan. Kasi makikita ng taong bayan kung sino yung hindi boboto dyan, di kurap, takot maimbestigahan ng Independent Commission, mga kababayan. Kasi diba yung binuulang ni Presidente, para lamang po ata yun, mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko, yun ata yung Independent Commission na naka-focus lang, mga kababayan, sa issue ng flood control. So ngayon, kung titingnan nyo, eto pong binubuong ito na ipinapasa, mga kababayan, sa Kamara, and then didiretso po ng Senado yan hanggang sa makarating sa Presidente, eto po ata yung para sa lahat na. Ano po, yan ata yung para sa lahat na hindi lamang po flood control. Kung hindi, yung buong corruption na nangyayari dito po sa ating bansa. So ngayon, yung mga hindi po pipirma dyan na mga kongresista, yan po, mga kababayan, yung mga corrupt. Kaya sa ayaw at sa gusto nila, mapipilitan silang suportahan ito pong House Bill na ito. Ito pong panukalang batas na ito. So ngayon, mga kababayan, ituloy po natin yung usapin na yan dito po sa isa pang balita, mga kababayan, na nakita po natin na kung saan ito daw pong ex-Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. ay itinalaga na bilang chairperson ng Independent Commission. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, kung hindi man si General Torre yung mapalagay dyan, ibig sabihin hindi po tinanggap ni General Torre yung alok siguro ng ating gobyerno. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, alam naman po natin ang presidente po natin hindi tumitingin sa political color. At alam naman natin, mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ito pong si ex-Supreme Court Justice Andres Reyes, yan po ay appointed dati ni dating Pangulong Duterte. So meaning, ang presidente po natin hindi tumitingin sa political color. Mapa-DDS ka man, dilawan ka man, o kung ano pa man ang kulay mo, basta qualified ka sa trabaho, o di pasok ka. At para naman sa mamamayan yung ginagawa mo, o di pasok ka. So ngayon, ang maliwanag po dito, wala daw pong kikilingan etong independent body na ito na mag-iimbestiga. So ibig sabihin, kahit pa lumabas yung pangalan dyan na House Speaker Martin Romualdez, Saldico, basta napatunayan na sangkot ka dyan, kailangan po nilang managot. So ito, i-play po natin. Kompleto na ang mga miyembro ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Git ni Pangulong Bongbong Marcos, walang kikilingan ang komisyon kahit pa ang pinsan niyang si House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si retired Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. bilang chair ng Independent Commission on Infrastructure o ICI, ang hahawak sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Kasama niya sa komisyon si dating DPWH Secretary Rogelio Singson at accountant na si Rosana Fajardo ng SGV & Company. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong naman, special advisor ng ICI. Giit ng Pangulo. Wait lang, sabi dito ni GRS, sir, ano comments mo first LGU City of Manila? Merong MRI machine, monogram, CT scan, cardiac heart operation, operated sa hospital ng Manila, sabi ni Yorme Isko. Moreno, libre na lahat. O di ayos, okay po. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, tapos na ang eleksyon. Yung iba naman dito na matatagal, alam nyo naman na hindi natin sinuportahan si Isko Moreno. Pero nakikita naman natin na sinusuportahan niya ang gustong mangyari ng presidente, lalo na dito sa pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control. So meaning, sumusuporta na rin tayo sa kung ano man yung ginagawa ni Isko Moreno na ikagaganda
ng lungsod ng Maynila. Tapos na po ang eleksyon, kaya kung ano man yung makakabuti para sa mga kababayang Pilipino po natin, nakasuporta po tayo dyan. Ano po, kahit hindi natin sinuportahan nung panahon ng eleksyon, basta maganda yung ginagawa po ngayon, okay sa atin yan. Ano po, anyway, tuloy natin. Hindi matatawaran ang expertise nito bilang dating CIDG chief. The reason he became a special advisor is because he would have had to give up his mayoralship, take on this position. So he chose to keep his mayorship. I don't blame him, but nonetheless, we can use his talents. Sa kabila niyan, tinawag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na protektor ng mga kaalyado ng mga Duterte si Magalong. Nauna naman ng Hindi, kahit ako mga kababayan, ayaw ko din kay Magalong. Ako hindi ako satisfied kay Magalong. Magaling yung maliwanag. Kasi gusto ko maging totoo sa inyo, hindi talaga ako satisfied kay Magalong. Kasi ang tingin ko nga dyan, protector yan, magiging protector yan ng mga kaalyado ni Digong. Iginiit ng alkalde na magiging patas siya bilang investigador. Tiniyak din ng Pangulo na mananatiling independent ang komisyon. Walang makikialam, walang politikang sisiksik. Don't politicize this. It's simple numbers dito. Simple lang to. Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubas na ito? Maging ang pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez na nadadamay sa issue, hindi raw sasantuhin kung may ebidensyang lalabas. They will not be spared. Wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Si Speaker Romualdez naman, buo ang suporta sa panawagan ng Pangulo. Aniya, hindi magiging kanlungan ang Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, abang-abang lang kayo. May napakalaking balita na darating sa banda-banda riyan. Iwalian ang kamera, walang itinatago, walang poprotektahan at higit sa lahat, hindi lilihis sa interes ng taong bayan. Makikipagtulungan daw sa ICI si Romualdez at dahil sa tindi ng anomalya, walang pondong ilalaan para sa flood control projects para sa 2026. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Alam nyo, yung nakikita ko dito tingin ko mga kababayan, kaya walang mga walang budget na ilalaan para sa flood control para sa 2026. Siguro yung flood control ipagpapatuloy pa yung pagpapagawa. Hindi naman gagaling sa bulsa ng gobyerno yan. Kung hindi mga kababayan, manggagaling yan sa bulsa ng mga kontraktor na gumawa ng anomalya dyan. Pati ng mga district engineer mga kababayan, na gumawa ng anomalya dyan. Ang tingin ko siguro yung pera ng mamamayan ipababalik sa kanila ng pilit. Yan ang nakikita ko dyan mga kababayan. Oo, magpapatuloy pa rin ang paggawa ng mga flood control kasi nga may mga warranty naman yan mga kababayan. At ngayon ang problema dyan, manggagaling sa bulsa ng mga kontraktor yung gagastusin na pera na ipagpapagawa niyang mga flood control na yan na hindi napatibay at hindi nagawa ng mga kontraktor dahil nga sa matinding corruption. So yan yung hintayin natin. Yung maubos ang yaman nila pagre-repair, pagpapatibay ng mga flood control. Ano po? So anyway, mga kababayan, maliwanag po dito kahit pinsan hindi po sasantuhin. Itinatago, walang poprotektahan at higit sa lahat, hindi lilihis sa interes ng taong bayan. Makikipagtulungan daw sa ICI si Romualdez at dahil sa tindi ng anomalya, walang pondong ilalaan para sa flood control projects para sa 2026. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ayan kita nyo kung gaano katalino ng presidente natin. Hindi maglalaan ng pondo para sa flood control sa 2026. Pero napanood yun naman ng buo yung statement kanina, yung press con kanina ni PBBM na gagamitin yung mga warranty para patibayin at balikan yung mga palpak na flood control. So ibig sabihin, manggagaling sa bulsa yan ng mga kontraktor mga kababayan. At ngayon kung mapapatunayan nakasabot dyan yung mga politician o di possible na manggaling din sa bulsa ng mga politician mga kababayan, mapipilitan silang ibalik yung pera ng taong bayan. So yan yung nakikita ko dyan. So ngayon, ituloy pa natin mga kababayan, yung talakayan na yan, dito po sa isa pang balita na nakita po natin. Alam niyo po ba mga kababayan, ito yung maganda kay PBBM. Suportado niya yung possible na mangyayaring rally sa 21. Ano po yung ipinananawagan
nung iba mga kababayang Pilipino po natin na malakihang rally sa 21. Kasi nga naman, kahit ang presidente nagagalit na. Kung hindi nga lang daw presidente si PBBM, lalabas din siya dyan mga kababayan at makikiisa siya sa mga rally. So ngayon kung titingnan nyo pong mabuti, eto nga yung maganda sa presidente natin. Suportado niya yung rally para maglabas ng saloobin yung mga kababayang Pilipino po natin. In the same time, kung titingnan nyo mga kababayan, presidente po natin ang unang nagsiwalat nung nangyayaring anomalya sa issue po ng flood control. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita galing po sa UNTV News and Rescue mga kababayan na kung saan galit at saloobin ng publiko hayang iparinig sa mga lansangan. Ayon po yan mismo sa ating presidente. Meaning, hindi niya po tinututulan yung mangyayaring rally sa 21. Bagkos mga kababayan, sinusuportahan niya pa nga kasi karapatan naman po nating lahat na magpahayag ng ating saloobin. So ngayon, i-play po natin. Suportado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga nangyayari ngayong kilos protesta laban sa korupsyon at katiwalian sa gobyerno. Ito'y kasunod ng patuloy na paglabas ng mga impormasyon tungkol sa mga umunoy maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay PBBM, kundi lamang siya ang Pangulo ng bansa. Ganito rin ang gagawin niya dahil sa galit sa mga nangyayari ngayon. Palaman ninyo yung sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan. Kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, ay mahirap na yan. We will have to, the police will have to do its duty to maintain peace and order. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness. What's wrong with that? Ayan Diba mga kababayan, yan ang maganda sa presidente. Hindi tumututol at hinahayaan yung mga kababayan Pilipino po natin na mag-rally, ilabas yung kanilang panawagan patungkol po doon sa mga kurap na mga politician, mga kababayan, na nang isa sa mga kababayang Pilipino po natin. Alam nyo, sabi ko nga po sa inyo, napaka maunawain at napaka-astig po ng ating presidente. Bakit? Dahil alam natin na meron tayong presidente na kakampi. Po sa pagsugpo ng matinding korupsyon na nangyayari po dito po sa ating bansa. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, sabi ko nga po sa inyo, kung ano man yung mangyari, in the end, sana nasa likod po tayong lahat ng ating presidente. Kahit pa makalaban dyan ang ating presidente ay kanyang mga kamag-anak o kanyang kapamilya, kita nyo naman, yung ng presidente dito, taong bayan pa rin, yung mas matimbang at pinipili po niya. So sana pag dumating yung point na yon, sana nasa likod po tayong lahat ng ating presidente kasi hindi po biro ang ginagawa ni PBBM. Gaya nga ng sabi ni Boss Mike Cervera mga kababayan, lahat na itinaya ni PBBM dito para lang malinis ang Pilipinas sa matinding korupsyon. Hindi na po iniisip ni PBBM yung kanyang posisyon bilang presidente. Ang gusto po niya mangyari dito, malinis ang Pilipinas sa korupsyon at mabago ang buhay ng mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, kung titingnan nyo ang komento ng presidente sa mga kababayang Pilipino po natin na magrarally sa September 21, sana gawin yung mapayapa yan. At kung maaari, huwag nyong isama yung mga DD-set na ang nais lamang po ay manggulo, patalsikin ng presidente at ipasok si Sara bilang presidente mga kababayan. So anyway, kayo, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin?